Nasa kritikal na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at poster boy ng Giyera kontra Droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Ang namayapang si General Camilo Cascola naman ay sinasabi ding hepe or chief architect ng Oplan Double Barrel na siyang batayan ng Oplan Tukhang ng PNP nang siya ay pinuno ng Directorate for Operations. Naging finance chief din siya ng PNP Davao Region. Si General Oscar Albayalde, siya yung nanguna sa implementasyon ng war on drugs sa Metro Manila noong siya ay hepe ng NCRPO. Noong 2019, bumaba siya sa pagiging PNP chief nang masangkot ang kanyang pangalan sa tinaguriang Ninja Cops o yung mga pulis na sangkot sa droga. Kalaunan ay napawalang sala siya sa kaso. Sina De La Rosa, Cascolan at Albayalde ay pawang miyembro ng Class 1986 ng Philippine Military Academy. Si retired Lieutenant General Vicente Danao naman ay dati ring hepe ng Davao City Police at humawak ng matataas sa posisyon sa CIDG at Directorate for Intelligence. Naging hepe din siya ng Manila Police District. Si Senator Bongo ang matagal na personal aide ng dating Pangulong Duterte mula pa ng mayor ito ng Davao City. Si dating National Bureau of Investigation Chief Dante Giran na dati ring hepe ng NBI sa Davao Region. Ang dating PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña kasama din sa mga co-accused. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City Police. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsilbing abogado ng dating Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Meron pang ilang matataas na opisyal ng pulis at pamahalaan na hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon sa ICC or kay ICC Accredited Assistant to Counsel Kersey Conti, mahalaga ang listahan na ito dahil tinutukoy nito ang di umano'y sabwata nila. Ibig sabihin, ang di umano'y pagpatay sa mga drug suspect ay hindi isolated cases, kundi bahagi ng isang grand plan. Ayon sa ICC prosecutors, hindi raw nagsimula bilang pambansang polisiyang giyera kontra droga, kundi ito ay nagsimula sa Davao City noong alkalde pa si Rodrigo Duterte. Sinasabi ng mga prosecutor na umiiral itong organisadong sistema noon na kinasasangkutan ng mga pulis at mga sibilyang gunman na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. At umano'y may malinaw na utos mula kina Duterte at kanang kabay na si Go. Nang maging Pangulo si Duterte, iginigiit ng prosecutors na pinalawak ang sistemang ito sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagkakatiwalaang tao mula Davao sa matataas sa posisyon, gaya nga nila De La Rosa, Cascolan, La Peña, Danao at iba pa. Sa madaling sabi, ang ginawa sa Davao ang naging blueprint ng war on drugs sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng international law, ang dating Pangulo, ang kanyang co-accused, ay itinuturing na innocent hanggang mapatunayan na sila ay walang dudang guilty sa crimes against humanity. Sa February 23 na ang confirmation of charges hearing. Dito, pagpapasyahan ng ICC judges kung tutuloy ba sa full trial ang kaso. May matapos isa publiko ang tanong ngayon ay kung lalabas na ba yung warrant of arrest laban sa mga pinangalan ng co-accused. At kung sakali, paano ito i-implement matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagkulong dito sa The Hague, the Netherlands. Ayan. So, mayan, malinaw na malinaw kung ano yung pinaguhugutan itong sinasabi nila na mga co-accused. Alam mo, simpleng-simple na lang yan eh. Halatang-halata na to eh. Alam mo yung mga ganitong diskarte nila? Kasi kaliwat kanan to eh. Wala na dapat tong issue eh.
sa totoo lang, this is a small matter. Why? The Supreme Court already issued, di ba? The Supreme Court already issued a parang decision or a reminder or a statement na sinasabi nila kailangan dalhin sa korte, kailangan they can defend themselves pagka nagkaroon ng ganyan bago gawin ng any extradition na gagawin. Although walang sinabi particular na tao, pero anyone kailangan ganun, humarap po muna doon sa korte sa Pilipinas. So ibig sabihin, wala pa naman yung warrant. Bakit pinag-uusapan na ito? Again, tama yung sinabi ni Marcoleta na talagang ito ay mga diversion. Paulit-ulit natin sinasabi yan eh. Bakit? Kasi yung flood control, talagang matinding skandal yan. Yung corruption sa Pilipinas, pag tiningnan mo yung mga report, yung mga survey, pababa tayo ng pababa. Talagang pabagsak tayo ng pabagsak. Yung utang natin pataas ng pataas. 'Di ba? Yung ating bilihin, yung inflation, pataas ng pataas. Kaya nga alam mo, nagpunta ang mga tao sa concert ng sex bomb. Banat ba yan? Ano na kinaugnay ng sex bomb? Pataas ng pataas ang bilihin, pababa ng pababa ang ating bansa.